Everybody thinks I'm the bad guy. For what? For apparently breaking Sia's heart? What the heck? Kasalanan ko ba talaga kung ayaw ko sa kanya? Porque ba may gusto siya sa akin, kailangan gustuhin ko na rin siya. Paano pala kung 30 ang may gusto sa akin? Kailangan bang gustuhin ko rin ang 30 yun? Hindi naman, di ba? Hindi ko kailangan gustuhin ang lahat ng may gusto sa akin dahil hindi ko naman kasalanan na nagkagusto sila sa akin. Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ko, tama ba na gustuhin mo rin ang lahat ng nagkakagusto sa'yo? Siyempre hindi naman, di ba? Kasi hindi mo naman kasalanan na nagkagusto sila sa'yo. Not unless sinadya mong magpakyut o isa kang dakilang paasa. Ito talaga ang pinakaayaw ko sa barkadahan ni na Daddy. Makabagong panahon na, ang hihilig pa rin nila sa tinatawag na matandaan. Alam nyo ba yung reto-reto? Atong si ano, bagay kay ganyan. O si Kwan, bagay naman kay ganito. Ang resulta, 3 pares na ang nagkakatuluyan sa mga anak-anakan nila. Ang 3 pares ay 6 na tao. 6 na taong wala man lang sense of adventure na mahanap sa ibang bakuran. Gusto lang sigurong makasiguro ng mga magulang natin na mabuting taong mapupuntahan natin. Sagot sa akin ng pinsan, islas barkada ko ni si Kyla. Siya ang bunsong anak ng pinsan ni Daddy na si Tita Bernadette at ng asawa nito na barkada naman ni Daddy na si Tito Luke. Teka nga, either sa kanila ka talaga kampi o may nagugustuhan ka sa mga anak ng mga kabarkada ng mga magulang natin. Nakasimangot na sabi ko sa kanya. Nakabubuisit ng umisi siya bago niya sinabing, a little bit of both. What? Sino naman ang natitipuhan mo? Secret. Ang itsura nito'y tila na nanaginip ng gising. Sino nga? Ayoko ngang sabihin. Mamaya niyan kantsawan mo pa ako. Baka lalo tuloy akong mailang sa kanya kapag nakita ko siya sa reunion ni Daddy next week. Teka lang. Parang alam ko na yata kung sino. Ninisian ko siya. Tinignan niya ako. Tila hinihintay ang sasabihin ko kung sino ang nasa isip ko. Parang malakas ang vibes ko na napangangalan siya habang binibitin ko siya. Lalong lumaki ang pagnganga niya. Mas lalong lumaki ang pagkakabungis-ngis ko. Tse! Pabiglang singhal niya na may halong pag-irap. Wala ka namang alam eh. Meron, tatawa-tawa ako. Wala, nanggugood time ka lang eh. Nakangusong sagot niya. Meron, lalo akong tumawa para maasar siya. The truth is, alam ko naman talaga kung sino. Ang crush na crush niya ay si Kuya Joaquin Romero, yung bunsong anak ng kabarkada ni Daddy na si Tito Jonathan. But unfortunately, he's 8 years older than us, isang abogado, tulad ng parents niya, at meron ng girlfriend. Alam naman niyang wala siyang kapag-apag-asa ron, pero trip na trip pa rin talaga niyang pagpantasyahan yun. May tsura din naman kasi at meron ng kaunting angas na sinasabi, bagamat may pagkasuplado at hindi siya pinapansin ito. Alam mo, ikaw, hinataw niya ako ng notebook niya sa aking braso. Ang lakas mong mga asar. Kaya nga ayokong sabihin sa'yo dahil dun sa pag-uugali mo. Mabuti na lang talaga babalik na si Ciel para dito na magpatuloy ng pag-aaral. Mayroon na ulit akong BFF. Hindi ko na kailangang magtiyaga sa pagmumukha mo. Ganon. Nakasimangot ako. Oo, ganon. And besides, siya naman talaga ang BFF ko mula elementary hanggang mag-high school tayo, no? Nagkahiwalay na lang kami na magpunta siya sa States 3 years ago. Kaya heto, nagtsatsaga ako sa'yo. Ganun ba? Oo, ganun. Nakahalukip-kip siya na umirap-irap pa sa akin. Kaya hindi ka magka-girlfriend eh. Bukod sa suplado ka, napakapintasero at alaskador mo pa. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ni Sia sa'yo. Sa ganda niyang yon, sa'yo pa nagkagusto. Malabo. Malabo na nga ang mga mata niya. Imbis na sumagot ay sinamaan ko na lamang siya ng tingin. Siya namang ganti niya ng pagdila. Suminya siya na gusto niya akong sapakin bago niya ako muling inirapan. Bad trip. Kaya nga medyo dumadalang na ang pagsama-sama ko kay Kyla. Mas madalas kasi na hindi kami magkasundo. Nagkataon lang na magka-batch kami. Magpinsan at sa mga schools na pinapasukan. Sa pulsa mula, sila na talaga ni Siyang very close. Mag-best friend na tila katulad ng mga tatay nilang sina Tito Luke at Tito Bench. Hey guys, alam niyo ba yung balita? Yun ang bumungad at chismisa ng mga babae sa pagpasok ko sa classroom ng una kong klase ng umaga. By the way, I am taking business administration, major in banking and finance. This year is my 4th year. Anong balita? Tanong ng isa pa namin kaklase. Habang umuupo naman ako sa bandang likuran ng ronga. May nawawala na naman. Sagot ng unang nagsalita kanina. Anong ibig mong sabihin? Tanong is na pa sa 4 na nakikinig sa kanya. Kailala niyo ba si J. De La Merced, yung team captain ng swimming team university?
Oo naman, sino namang hindi makakakilala sa gwapong yun? Reaksyon ng isa. Habang tumatang-tango naman ang iba pang pagsang-ayon, nawawala raw ito, 5 araw na. Baka naman nagbukalaklapul lang, sabi ng isa. Yun daw ang akala ng iba nung una. Pero inisa-isa na raw ng mga magulang nito ang lahat ng kanyang mga kabarkadang madalas na nakakasama niya sa pagbubulakbol. Pero maging sila hindi alam kung nasan si Jay. Baka naman nagtanan lang. Nagtanan, hindi naman nawawala ang girlfriend niya. Malay mo naman kung ibang babae. Posible, sagot ng naon ng nagsalita kanina. Pero posible rin na isa na siya sa mga listahan ng mga kalalakihan mula sa university na to na basta na lang naglaho. Listahan? Anong listahan? Listahan ng mga nawawala. Walang trace. Meron ba nun? Oo, meron. Pero syempre hindi nilalabas ang info na yun ng mga school admin. Ilang tao lang nakakaalam nun bukod sa kanila. Usually yung matagal na nagtatrabaho rito. Katulad ng library natin, yung ibang mga janitor at janitress, pati na rin yung isang serbedora sa kantin. Sino naman sa kanilang source mo? Tatawa-tawang tanong ng isa. Si Manang Bioli, yung serbedora sa kantin. Siya ang nagbalita sa akin kanina habang nagmimerienda ko. Nakuhug naman sana ang nawawala si Jay. Crush na crush ko pa naman yun. Anino yung nagde-daydream ang isang iyon. Okay, class. Lumalakad na anunsyo ng aming professor niya laki habang pumapasok siya sa aming classroom. Nagsipagtayo nga naman ng mga chismosa at mga ingay kong kaklase sa lahat ng dako ng classroom. Turn your page to chapter 3, page 24. Nagsimula na rin siyang magsulat sa blackboard. Natapos na ang klase ko at lahat. Puros patungkol sa mga nawawalang estudyanteng lalaki ang laman ng usapan ng mga chismosa sa mga corridors, classroom libraries, canteens at cafeteria. Ayon sa bulong-bulungan, nangyayari raw talaga ito kada 7 taon. 7 kalalakihan daw ang either nawawala o nakikitang muli pero nagpapakamatay rin o di kaya na may mayroong di kanya-kanyang kwento na may kinalaman sa paranormal or supernatural. Kasyo na biktima raw sila ng isang multo. Yung ibang kwento naman maligno raw. Yung iba na may aswang. Alam niyo ba yung mga kwentong mahirap paniwalaan? Katulad na lamang ng madalas ikinukwento sa amin ni Ate Lindsay ng aming mga magulang. Ang problema, hindi naman ako katulad ni Ate Lindsay, ang nag-iisang kapatid ko na mas matanda sa akin. Hindi ako mapaniwalain. Hindi ako ng tipo ng tao na basta-basta na lamang naniniwala sa mga kwento-kwento. Kahit na nanggaling pa ang mga kwentong to sa mismo mga magulang ko. Lalong-lalo na kung may kinalaman sa mga bagay na hindi ko pa nakikita o nararanasan kahit kailan. Hindi porkat hindi ko nakikita, hindi nag-i-exist, sabi sa akin ni Ate Lindsay habang naghahain na ang aming mga katulong. Papaupo na rin naman sa kanilang mga pwesto ang aming mga magulang. Katulad na lang ang hangin. Pagpapatuloy ni Ate Lindsay, hindi naman natin nakikita ang hangin, pero hindi natin maitatanggi na nag-i-exist ito, diba? Ano ba yung pinag-uusapan niyo? Tanong ni Daddy habang nag-uumpisa na siyang kumain. Eto kasing si Eric, Dad. Sabi ni Ate Lindsay, ayaw pa rin maniwala na may mga bagay talaga na hindi natin nakikita, pero naririyan. Paano naman napunta ron ang usapan niyo? Tanong ni Mami habang inaabutan ni Daddy ng isang bowl ng soup. Meron kasing bulong-bulungan sa school kanina Sagot ko. May mga nawawalang estudyanteng lalaki naman daw sa school. Ayon sa kanila nangyari raw yun kada 7 taong anibersaryo ng pagkawala ng pinakahuling lalaking nawala o na maligno o inaengkanto raw. Nawawala? Kunot na ang tanong ni Mami. Sa school nyo? Yung nawawala taga-school po, sagot ko. Pero kung saan daw po huling nakita yung mga nawawala? Sa may junction daw po. Naputo lang pagsasalita ko sa biglang naibuga ni Dada ang hinihigop niyang sagaw. Agad naman siyang nilapitan ni Mami para tulungan. Mangako ka na hindi ka pupunta. Magagawi o kahit mapapadaan man lamang dun sa junction na malapit sa university. Yun ang kabilin-bilinan sa akin ni Daddy. Bago pa man din ako pumasok sa kolehiyo. Ilang beses niyang inulit-ulit yun taon-taon. Kaya't halos makulili na ako simula noon. Hindi man niya sinasabi sa akin ang eksaktong dahilan kung bakit niya ako pinagbabawalay, halatang-halata ko naman na may kinatatakutan siya. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pati si Mami ay sinisigundahan siya. Hindi na niya sinabi sa iyo dahil hindi ka rin naman maniniwala. Bulong ni Ate Lindsay sa akin matapos namin maghapunan. Bakit ano ba naman yun? Kamultuhan o kaaswangan na naman ba? Hindi naman kasi porket hindi ka naniniwala, hindi na sila totoo. Sagot ni Ate. At hindi rin porket hindi ka naniniwala na totoo, sila hindi ka nila gagalawin. Ba't ba nagpapapaniwala ka sa mga ganyan? Nakakita ka na ba? Hindi ka agad nagsalita si Ate. Pagkus ay parang lumilinga-linga ito at parang may pinatatakutan. Oo, sagot niya matapos ang kalahating minuto. What? Kurot na ang bulalas ko. Nang alin? Nang multo? Aswang? Maligno?
Demonyo, hindi pa ako nakakakita ng aswang, pero nakakita na ako ng multo at maligno. Sagot niya. Sus, baka guni-guni mo lang yan. Totoo kaya? Kung hindi ka mahilig manood at magbasa ng mga horror stories, baka sakali pang maniwala ako na nakakakita ka nga. Tatawa-tawa ako. At kung wala kang record na kunwari nakakakita ng boogeyman, sa closet mo ng mga bata pa tayo, para lang payagan kayo na mami at daddy na matulog sa kwarto nila. Baka sakaling magdalawang isip ako na totoo ngang may nakikita ka. Alam mo, ikaw, wala kang kwentang kausap. Nakaismit na reaksyon ni ate. Diyan ka na nga. At saka padabong na nag-walkout papunta sa kanyang kwarto. Ano bang problema niya? Sa hindi nga ako naniniwala eh. Papasok na ako sa kwarto ko nang bigla namang nag-vibrate ang cellphone ko. One message received from an unknown number. Hi Eric, kumusta ka na? Yun ang nakalagay sa text. Although kinutuban na ako kung sino yun, I've still decided to text back. Who's this? Si Sia to. Kumusta ka na? Wapo ka pa rin ba? I knew it. Okay lang, text ko sa kanya pabalik. Sinadya kong hindi siya tanungin pabalik kung kumusta na siya para hindi na humaba pang aming usapan. Papunta na ako sa bathroom sa loob ng kwarto ko para mag-toothbrush nang muling mag-vibrate ang phone. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? What the? Bakit naman siya kukumustahin? Kung hindi naman ako interesadong malaman kung kumusta na siya. Obviously, okay naman siya. But too bad for me. She's back. I don't really like her being back. I'm not looking forward to even see her around. Sa kinahaba-haba at kinagulo-gulo ng utak ko, dalawang salita lamang isinad ko. Should I? Natapos ko ng pagtututbrush ko, hindi ko pa rin siya sinasagot. Good for me. Siguro naman mas may common sense na siya ngayon. O di kaya na may meron ng pakiramdam at pangunawa na wala siya noon. Hindi kasi niya magit na ayoko nga talaga sa kanya. At nang diretsa ko naman para mas maging malinaw na sa kanya, umiyak naman. Mukhang nagsumbong pa yata sa kanya mga magulang. Ang resulta, ako ang lumalabas na masama. Ako pa ang nakagalitan sa pagiging tapat. Handa na ako para magbasa ng mga textbook ko para sa namin bukas nang muling mag-vibrate ang cellphone ko. One message should from here. Umuiwis ka pa rin ba sa akin? You think, hindi ko na sinagot. Pinagpatuloy ko na lamang muli ang pagbabasa, pero nakukuha ko na ang momentum ko sa pagbabasa nang nag-vibrate na naman ng cellphone ko. Shit, this must still be here. Nobody annoys me like this. One message received from her again. Sorry na, huwag ka nang umiwas. Don't worry, hindi na kita kukulitin. Lalo na tungkol sa, I just want us to be friends again. Oh really? That's good news. Now, I hope she stopped texting me. I can concentrate. Sadly, my wish wasn't granted. I received one message again from her. Hey, natatanggap mo ba ang messages ko? Ang kulit talaga. Siya na ang pinakamakulit na taong nakilala ko. Ayoko pa naman ang makukulit, lalo na kapag busy ako. Yes, sorry, I'm kind of busy. May exam ako bukas. She replied immediately. Oops, sorry, sige. Magkita na lang siguro tayo sa school tomorrow. Magkita? Where? What? And then I remember what Kyla told me about Sia's enrollment in our school. Pero dahil hindi lahat ng subjects niya ay credited, she will be a couple of your levels late. She will not be graduating this year like us. She practically has to repeat the last 4 semesters. I was restless all night. I was supposed to review but I can't do it. That pesky Sia did it again. I do not know if you'll believe me, but she has a natural talent to annoy people. Masyado siyang makulit. Ang masakla pa parang hindi naman niya alam na makulit siya. Yun bang parang parating inosente ang dating niya, na parang parating close siya sa nangyayari sa paligid niya. Pero ang totoo, nakabubisit siya. Hindi lang